May mga manok na maayos pa sa umaga pero pagsapit ng tanghali bigla na lang nanghihina o bumabagsak. Kadalasan ang dahilan hindi naman talaga sakit, init lang talaga ng panahon. Ngayon pag-usapan natin kung ano ang heat stroke pagdating sa mga nokis at paano rin ito maiiwasan. Kapag tag-init, ito ang isa sa pinakakaraniwang problema talaga sa mga yarda. Maraming nag-aalaga ang nagugulat kapag may bigla na lang na nanghihina o bumabagsak na alaga natin pagdating sa tanghali o yung kasagsagan ng init. Yung iba hindi nila alam, no, ilang oras bago yon may mga senyalis nang ibinibigay talaga yung mga nokis. Kung nag-aalaga ka na nokis sa yung bakuran o kahit nga sa farm, mahalagang alam mo to dahil karamihan ng heat stroke pwedeng maiwasan kung maaga mong mapapansin. Pero ano nga ba yung heat stroke pagdating sa mga nokis? Ang heat stroke ay nangyayari kapag sobrang taas ng init ng katawan ng isang nokis. Ang problema, ang nokis hindi yan nagpapawis na tulad ng tao. Ang paraan lang nila para magpalamig ay ang paghinga ng mabilis o yung parang hinihingal. Ganon din yung paglabas ng init sa pamamagitan ng pakpak at sa katawan. Kapag sobrang init ng paligid, kulang ang hangin o kulang ang tubig, naiipon talaga yung init sa kanilang katawan. Kapag umabot na sa punto na hindi na mailabas ng katawan ng init, doon na nagsisimula ang heat stroke. Karaniwan nga nangyayari ito sa tanghali lalo na kapag tirik ang araw. Halimbawa, direktang sikat ng araw na tumatama sa kanyang tangkalan o kulob yung kanyang tangkalan, no, walang ganong hangin. Doon naman sa mga bata pang mga nokis, no, siksikan sila sa kanilang pinaglalagyan. O kaya naman napabayaan, no, kasagsagan ng init, hindi sila nalagyan ng tubig. Ayun, nagsisimulang magkaroon ng heat stroke yung mga alaga natin. Kapag pinagsama-sama mo yung mga yan, mabilis talagang tataas ang init ng katawan ng mga alaga natin. Ngayon, may mga factors talaga naman na nagdudulot ng heat stroke. May ilang sitwasyon na mas nagpapataas ng panganib o risk. Una dyan yung tangkala na nakabilad talaga, direkta talaga sa arawan. Pangalawa, mahina yung daloy ng hangin sa paligid, no? Minsan kulob yung lugar natin. Pangatlo, siksikan talaga yung mga alaga natin sa loob ng tangkalan. Pangapat dyan, minsan kulang talaga yung binibigay nating tubig o kaya yung mga tubig nila naiinitan. Panglima, mahina yung katawan ng ating mga nokis, no, bago natin ilipat sa tangkalan. Kapag ganitong kondisyon ng ating lugar sa tag-init, mas mabilis talaga na nangyayari o mangyari ang heat stroke. So may mga senyalis naman yan. Ano nga ba yung mga senyalis na dapat natin bantayan? May mga palatandaan na makikita bago lumala yung problema. Una, bukas yung tuka habang humihingal. Number 1 yan yung kadalasan makikita mo. Pangalawa, yung paghingal niya sobrang bilis. Pangatlo, nakabuka yung pakpak habang nakatayo. Pang-apat, matamlay na yan, no? Halos ayaw nang gumalaw. Kapag nakita mo ang mga alaga mo sa tanghali na ganyan, senyalis na yun na nahihirapan na sila sa init. Kapag lumala ang kondisyon, kapag hindi agad naagapan, mas lumalala yung simptomas niyan. Maaaring manghina ang katawan, minsan natutumba na lang yan, hindi na kumakain o minsan ayaw na nga uminom. Ito yung sitwasyon na kailangan ng kumilos ka na kaagad. So, ano yung pwede mong gawin, no? Ano ang dapat mong gawin kung meron na silang mga simptomas na ganyan? Kapag may nakita kang ganitong senyales, ito yung mga pwede mong gawin. Una, ilipat agad yung nokis sa preskong lugar, no? Sa hanap ka ng preskong lugar, yung tangkala na nasa lilim. So, siguraduhin mo na dumadalo yung hangin dyan sa paligid. So baka kasi ilipat mo nga ng lilim pero kulob pa rin yung lugar, mahirap yon kasi yung init nandun pa rin.
So basahin mo rin ng konti yung kanyang paa tsaka yung kanyang dibdib, no? Gamit yung tubig na medyo malamig. Huwag yung galing sa rep, yung medyo malamig lang. So painumin mo siya ng malinis na tubig. Siguraduhin mo na may electrolytes kasi sigurado na-dehydrate na rin yan. At kadalasan naman kapag maaga mo nagawa yan, nakakabawi naman yung Nokis at bumabalik ang kondisyon sa dati. Wag lang yung talagang sobrang huling-huli mo na nakita na talagang hilahod na siya. Malabo na, minsan di na yan nakaka-recover. So may mga practical naman na paraan para maiwasan ang heat stroke. Ngayon pag-usapan naman natin yan kung paano nga maiiwasan. Una, siguraduhin natin na may lilim yung kanilang mga tangkalan. Pangalawa, dapat maayos na daloy ng hangin. No? Gawa tayo ng paraan kung may mga harang-harang doon sa ating manukan. Gawa tayong paraan para yung hangin kahit paano merong tinatawag na airflow. Tapos iwasan natin yung nagsisiksikan yung ating mga alagang Nokis. Pang-apat, ito importante ito. Ito yung laging dapat merong malinis at sariwang tubig. Pang-lima, kung matindi talaga yung init ng panahon, pwede ka magbigay ng electrolytes sa umaga. Ito talaga yung mga simpleng para malaking tulong sa tag-init. Meron tayong mahalagang paalala no pag ganitong panahon talaga ng tag-init. Sa panahon ganito, ang talagang delikado sa mga Nokis ay hindi lang yung sakit na dulot ng tag-init. Minsan, ang pinakamalaking panganib para sa kanila ay yung talagang init ng paligid. No? Kaya ang talagang sikreto dyan yung maagang obserbasyon. Obserbahan mo sila. Lalo na pagka kasagsagan ng init sa tanghali. Lumabas ka, tingnan mo kung ano yung sitwasyon ng manukan mo. At kapag napansin mo agad na may mga senyales, no, mas madali mong maiiwasan ng problema dahil makakagawa ka ng aksyon. Ang panghuling salita natin dyan ay ganito: kung nag-aalaga ka ng Nokis, lalo na ngayong tag-init, bantayan mo palagi yung mga senyales na sinabi ko sa iyo. Minsan simpleng lilim, hangin at tubig lang ang kailangan para maiwasan yung mga ganitong problema sa iyong bakuran. Kung may karanasan ka tungkol sa heat stroke sa mga Nokis, ibahagi mo naman sa ating comment section. Makakatulong yan sa ibang nag-aalaga. At kung nakatulong ang video na ito sa iyo, i-like mo naman at i-share para marami rin yung makakaalam ng solusyon sa mga ganitong problema. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, huwag mo kalimutan na mag-subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa ating mga future videos. Ito pong muli si Bobby Nasino ng Sabungista TV.